Sa sobrang daming ganap namin this past few days mga mimasor ko, hindi ko na nga na-upload itong aming vlog nung third and last day namin dito sa Bora. Kaya ito na siya mimasor ko! We're going to the leaning tree! The famous leaning tree. O diba, naboreless na. Naboreless na ang gina. Ayan, for today's video, yung weather is cloudy and maulan-ulan mga chay. Maulan-ulan ang ating weather for today. Diba, nakaka-haggard. Charis. Pipila kami ngayon sa leaning tree for today's video. Ayan ang view. Doon pa. Yan. Yan ang mga bebe ko. Say hi! Where's Madoy? Say hi, Madoy! Hi! O yan, mainit na naman. Kanina cloudy, ngayon na yan. Sumikat na naman ang araw. Dito nga mga mimasor ko, nakarating na nga kami dito sa leaning tree and kailangan mo pang pumila at kumuha ng number para makapagpatake ka ng pictures. Ayan, syempre dahil magpapanggap na naman tayo na happy family tayo, charis. Ayan, happy family naman talaga kami, bakit ba? Ayan, nagpa-picture nga kami dito sa leaning tree with my husband sa Mekla and my baby Shasha mga mimasor ko. Ang daming tao mga mimasor ko, kaya si sa Mekla talaga namang hiyang-hiya siya dyan mimasor ko. Wala mang lamang siyang magawa dahil nga ginusto ko to. Gusto ko marami kaming memories dito sa Boracay dahil nga feeling ko last time na namin dito dahil talaga namang ayaw nang sumakay ng airplane ni sa Mekla mga mi. As you can see mga mimasor ko, dalawa yung photographer dyan. Meron silang official photographer dito na pwede kang magpa-print ng soft copies mga mimasor ko. And yung taga-picture na gamit yung mga phone namin mimazor. Bali 3 araw na nga kami nagpapapicture sa mga tao dito mga mimasor ko. Kaya talagang memorize na namin yung mga ipapagawa sa amin. Tulad ng burger heart, finger heart, tinginan, hug, mabuhay, and welcome mga mimasor ko. Memorize na namin yan. Kaya talaga nang sanay na sanay kami dyan ni sa Mekla, o diba? Parang prenup yarn. Kahit nga ayaw na ayaw ni sa Mekla nagpapapicture lalo na pag maraming tao at hindi nakatanggal yung kanyang face mask mga mimasor ko. Siyempre wala siyang choice dahil nga ginusto ni Gidang to mga mimasor ko, diba? Ang dami naming memories dyan. Parang prenup nga lang yan mimasor ko, diba? Sweet-sweetan ba? Ganun. For sure, meron na naman magtataas ng kilay dyan, o diba? Charis! At syempre, mga mimasor ko, hindi magpapahuli ang ating Madoy dyan dahil nga, ayan, sinusulit na rin niya yung nature dahil ito yung gusto ni Madoy, yung mga nature na ganyan. Gustong-gusto niya yan, mimasor ko, o diba? Napakaganda ni Madoy sa binili kong dress for her. O diba? Go na go at game na game siya sa pagpapapicture, mimasor ko. Kita nyo naman, hindi halatang masakit ang mga paa niyan, kakalakad dito sa Bora, mga mimasor ko. Tiniis niya lahat ng sakit mga mimasor ko para lang talaga makasama namin siya dito sa vacation na to. And after nga nun, dahil nga tapos na rin yung Team Santos, nauna silang magpa-picture, hindi lamang na videohan, ayan, at nagbigay na kami ng aming tips sa mga photographers dito mga mimasor ko. And then, ayan, nagready na rin kami para umalis dahil ito lang yung pakay namin dito, yung I Love Boracay sign and ito nga ang leaning tree mga mimasor ko. And after nga namin doon, bumalik na kami dito sa I Love Boracay para maghanap ng masasakyan na trike mga mimasor ko. Where are we going now? We're going to Jollibee! Jollibee naman. Para sa mga kids. Ayan guys, buti nagpa-picture na kami kanina dahil tingnan nyo naman. Ang dami palang magtagpapapicture dito. Nauna kami dito. Ayan, buti na lang nauna na kami kaninang maaga at nakapag-picture na kami dito. Ang daming pila. Ganyan pala karaming tao sa Boracay. Say hi, Madoy! Dito nga mimasor ko, niloloko ko si sa Mekla, hindi niya alam, ini-interview ko siya at nakaharap sa kanya yung camera. Magwakwak ka mo kunwari. Kunwari mo na ba, kunwari kami padpad. Ay, pag-check. Kunwari magwakwak ka, kunwari na kami sa may balik Pampanga. Pag-market mo na naman kayo ng vlog. Ano sa akin mo pa uli? Ano po ang masasabi nyo dito sa Boracay? Yung kung ano mo rin nakita namin. Ano bang masasabi mo sa first time mo pagsakay ng airplane? Ano?
Pero nakita mo na ako. Base sa experience mo, ano? Magpalawan tayo next year. Papayagan na naman ikan din. Hindi na ako pera yaman. Ay, mututuki yan. Ayan po, narinig niyo. Tapos kayo makaya. Hindi natin si Kaysha. Ikaw, Keisha, kung pupunta tayo sa Palawan, Mag-airplane. sasama ka? Sasama siya. So, maiiwan ka. Mapapalawan tayo. Ganda ko pa yan. Malinis pa pachetis na mukha. Wala na kang gagawin. Hindi na kay Mumbai. After nga naming magpahinga saglit at kumain ng ice cream yung mga kids, ayan, nag-decide na nga kaming sumakay ng e-trike, mga mimasar ko, at pumunta ng Jollibee para doon naman kami mag-lunch dahil yung oras na to is lunch time na rin, mga mimasar ko, diba? Iniwan namin yung Jollibee sa Pampanga, dadatnan pa rin namin siya Boracay, diba? Umay na ako sa Jollibee dahil nga sa office namin, mga mimasar ko, katabi lamang namin yung Jollibee. Pero para sa mga kids, mga igogora natin yan. Go, go, go. Ayan nga, mga mimasar ko, nag-video pa nga kami dyan para nga naman sa mga memories at dito sa aking vlog. And thank you sa ate ko dahil nga masipag siyang mag-vlog or mag-take ng videos para nga meron akong ma-upload para dito sa aming Boracay trip. Mi, alam nyo ba kung dito ka nakatira at namamasada ka ng e-trike, mi, talaga namang malaki yung kikitain mo sa isang araw para ka na rin naka-abroad, mi, masur ko, dahil talaga namang yung mga tao talagang, ayan, lagi silang sumasakay ng mga e-bike dito, mga mi, masur ko. Per biyahe is 150, tapos hindi naman kalayo, ganun kalayo, mi, masur ko. Talaga namang sulit na sulit yung biyahe nila. Fast forward ganong hapon, mga mi, masur ko, ayan, nagpunta naman kami dito sa yung parang mansion ni Pacquiao na giniba-giba na, mi, masur ko. Hindi na namin sinama si Madoy at yung mga bata dahil talaga namang napakalayo nito. Kaya nag-swimming na lamang sila dun sa swimming pool sa tapat ng aming hotel, mga mi, masur ko. Mi, talaga namang napakahaba ng aming nilakad dito, mi, masur ko. Pero yun nga, sinasabi nga nila, mi, masur ko, na kahit gaano kalayo, kahirap yung pagdadaanan mo, mi, masur ko, sa dulo is maganda yung mararating mo, mi, masur ko. Tulad nga nito, napakaganda ng view pala dito, mi, masur ko, as you can see. At tulad nga ng sabi ko, dahil nga hindi nakasama yung anak ko, yung mga kids dito at si Madoy, ayan, at pinaghanap na lamang sila ng shell ni sa Mekla para may maibigay siya sa kanya, mi, masur ko, dahil nga gustong-gusto nilang nagpupulot ng mga shells. Ayun nga, bilang last night na nga namin dito, ayan, nag-dinner naman kami dito sa LU Inasal. Siyempre, ano pa bang kakainin dyan kundi inasal? Hindi, meron siya nga bang pagkain dyan, mga mi, masur ko. After nga naming mag-dinner, naglakad-lakad kami sa D-Mall, mga mi, masur ko. And may nakita nga kami nagtitinda ng mga ice cream, kaya talagang binilhan na namin yung mga kids. Tapos ang cute-cute pa ng ice cream, mango flavor. Kaya kung gusto niyo yung dumili, mi, masur ko, matatagpuan mo lang yung mga yan sa D-Mall. Tapos si Tita P, ayan, bumili siya ng parang ice cream siya na ube. Ayan, ube mema, dahil bilang favorite niya nga talaga yung ube, mi, masur ko. Hindi niya nga talaga pinalampas itong ice cream na to na merong palitaw, merong talagang pure ube, mi, masur ko, yung ice cream. Kaya talaga namang napakasarap niya, mi, masur ko. Tinikman namin yan. Isa lang yung binili namin dahil talaga namang busog na busog pa kami. After nga namin dun sa D-Mall, mga mi, masur ko, ayan, nagpasya na rin kaming umuwi. And then dumiretso kami dito sa bilihan ng souvenir malapit sa hotel namin dahil nga naging suki na namin sila. Ang babait nila, mga mi, masur ko. Malapit ito sa La Carmela Hotel, mga mi, masur ko. Ayan. Marami kang pagpipilian dito, mga mi, masur ko. And nagbibigay sila talaga ng discount lalo na pag marami kang binili. Kaya ayan, bumili na kami ng mga souvenirs. And fast forward sa aming last day, kinabukasan, mi, ayan, nag-check out na kami sa aming hotel and nagstay na lang kami sa pinakalabi nila na pwedeng maglagay ng mga luggage doon, magpakip ng luggage, mi, masur ko. Kaya ayan, nagtambay muna kami sa tabi ng beach, nagpicture-picture kami doon sa Sandcastle dahil wala pa kaming picture, hindi namin pwedeng palampasin yun, mi, masur ko. Ayan, as you can see, naglalakad kami dyan. Hindi na nga ako nagpalit ng damit dyan, mi, masur ko, dahil nga sandali ko lamang siya sinuot nung gabi, nag-dinner lang kami. Ayan, ang view nung morning, kinabukasan ng Boracay, makulimlim pa rin yung panahon, mi, masur ko, dahil nga may bagyo dyan, kaya talaga namang may kaba pa rin sa aming puso yung pagsakay ng airplane, lalo't meron ngang bagyo. Habang naghihintay nga kami ng aming service dyan, 1 PM pa yung service namin, pero yung checkout namin sa hotel is 11. Ayan, kumain muna kami dito ng mga dessert, tulad nga ng yogurt, ng mga ice cream. Yan, dami namin kinain yung mga bata dyan. Mga dessert, ice cream, popsicle, marami, mi, masur. And nung malapit na nga mag-1, ayan, nagstay na kami dito sa harap ng lobby ng hotel dahil nga
nag-text na sa akin yung sa Travel and Tours, sa Glide Travel and Tours ni Masorko na ayan, mayroon nang magpipick up sa amin dito ng 1 PM kaya nakaabang na kami dyan, Mi. Pasimple-simple lang si Samekla pero hindi na nga talaga mapakalian dahil nga malapit na kaming sumakay ng airplane. At ayan na nga mi Masorko, after nila kaming sunduin, ayan, bumunta na kami dito sa port para sumakay nga ng ferry boat papunta naman dito sa airport mga mi Masorko. Bali, 2 bus pa yung sasakyan mo papunta dun sa pinaka-airport and papunta dun sa pinaka-airplane na sasakyan mo mi Masorko. Ang tagal namin sa bus dyan mi Masorko dahil nga na-delay yung flight namin ng 30 minutes. Kita nyo naman yung anak ko, Mi. Naaawa ako dyan pero wala akong magawa. Pero kinakabahan na rin siya, Mi Masorko, na sumakay ulit ng airplane. Kaya talaga naman kahit magka-chance na merong budget pang alis, parang hindi na talaga kami uulit sumakay ng airplane, Mi Masorko. Heto talaga yung part na pinaka-kinakabahan talaga ako ever since na pinagkukwentuhan pa yung pagsakay ng airplane. Yung paakyat na yung airplane and pagbaba dahil nga meron akong fear of heights, Mi Masorko. Kaya talagang ramdam na ramdam ko yung pag-angat niya. And dito nga is nililibang-libang namin si Samekla para hindi siya masyadong mag-worry. Pero Mi, tingnan nyo naman itong video na to. Nakikita pa namin yung sunset dyan pero tingnan nyo, Mi, bigla kaming nawala, Mi Masorko. Pumasok kami sa napakaitim na ulap dahil nga merong bagyo talaga dyan, Mi Masorko. Signal number 1. Kaya talagang yung kaba namin hindi ko mawari. Pero nung nakita ko na itong mga ilaw-ilaw, mga bahay, mga daan, mga sasakyan, Mi, parang gumagaan-gaan na yung pakiramdam ko habang pababa yung airplane. Pero Mi, napakatagal namin. Yung 45 minutes, Mi, inabot kami ng 1.5 hour dahil ang bagal ng usad namin dahil nga maulap masyado, Mi Masorko. Kaya talagang nakakakaba yung pauwi namin, as in kahit hindi ka kabado, Mi Masorko, tulad ng ate ko, matagal na sumasakay ng airplane pero kinabahan pa siya nung pumasok kami dun sa maitim na ulap na yun, Mi. And thank God mga Mi Masorko, nakaland kami ng safe dito sa Clark International Airport mga Mi Masorko. Talaga namang napawi lahat ng worries and kaba sa aming dibdib mga Mi Masorko dahil nga nakalapag kami ng maayos. Na isipin mo merong bagyo, merong ulan, Mi Masorko, pero hindi kami pinabayaan ni Lord at naging safe kami sa aming pag-uwi. Jump siya, jump, jump, jump. 1, 2, 3, jump. Kasaya daw, may ka-survive lang. Ayaw na, bakit? Paano ka pupunta Canada? How's your flight? Wait. Wala kayo. London, sir. At ayun nga mga Mi Masorko, tulad nga ng narinig nyo, sabi ni Samekla, last na namin daw pagsakay ng airplane yon. Pero ako, hindi ko pa naman sinasarado yung window ko na makapag-travel ulit mga Mi Masorko kung loloobin ni Lord at magkalakas ulit ng loob sa pagsakay ng airplane dahil marami pa akong gustong makitang mga places dito sa Philippines. Pero siguro mga Mi Masorko, yung balak namin na pumunta ng Canada is talagang mapopostpone na yun, charis. And ayun na nga, as our Boracay journey comes to an end, napaka-full ng puso ko. This trip wasn't just about the white sands and blue seas. It was about answered prayers, conquered fears, and moments shared with the people I love. There were times I felt scared, uncertain, and overwhelmed, but God was with us in every step of the way. This place reminded me that dreams really do come true, especially when you trust the Lord. If you're watching this and holding on to a dream, don't give up. Trust His timing, take the step even when you're afraid, and one day, you'll look back and realize it was all worth it. Yun lamang guys for today's video. Thank you for watching and for supporting me. God bless us all.